Ganti ng inaping janitress. Vivian, pakitanggal nga itong kalat sa ilalim ng mesa ko. Ang dumi-duming tingnan, no? Opo, ma'am. Teka lang, huwag mong gamitin yung basahan na yan. Hindi ba't pang banyo yan? Ay, Diyos ko! Gusto mo bang kumalat ang mikrobyo rito? Pasensya na po, ma'am. Kukunin ko yung bago. Dapat nga, bago ka pa pumasok, alam mo na ang gagamitin. Hindi yung laging palpak. Opo. At pagkatapos niyan, punasan mo rin yung mga folder sa mesa. Puro alikabok na eh. Nakakahiya pag dumating ang kliyente. Sige po. Tsaka pakikuha na rin ako ng tissue sa pantry ah. Yung imported ha, hindi yung cheap brand. Ma'am, wala na pong stock nung imported. Wala? Eh di bumili ka. Huwag kang umasa na ako pa ang gagasto sa kalat nyo rito. Pagkatapos ng utos na yun ay napangiti si Clara. Hindi yung mabait na ngiti, kundi yung ngiting tagumpay sa tuwing nasusunod ang gusto niya. Ang saya sa pandinig niya ang mga salitang opo mama mula kay Vivian na parang musika sa tenga niya. Maya-maya ay biglang lumapit si Sheila na isa sa mga empleyado. Ma'am, ready na po yung presentation para sa client mamaya. Good. Pakiayos na rin yung projector. At saka Sheila, pakiusap lang ah. Huwag mong ipaaabot kay Vivian kahit ano. Hindi ko gusto na nakikialam siya sa mga dokumento. Baka mamansyahan lang ng pawis. Opo, ma'am. Habang inaayos ni Vivian ang ilalim ng mesa, ay sinuliyapan siya ni Clara. Nakasuot pa rin ang lumang uniforme na may mga kupas na tahi sa gilid. Sa isip ni Clara, ay hindi niya alam kung paano nakakapasok ang ganitong klaseng tao sa kumpanya. Habang inaayos ni Vivian ang ilalim ng mesa, ay sinuliyapan siya ni Clara. Nakasuot pa rin ang lumang uniforme na may mga kupas na tahi sa gilid. Sa isip ni Clara, ay hindi niya alam kung paano nakakapasok ang ganitong klaseng tao sa kumpanya. Vivian, pagkatapos mong magwalis dyan, magpunta ka sa lobby. May mga kalat daw sa gilid ng sofa. Ayusin mo yon bago dumating si Sir Alan. Sige po. At baka naman pwedeng ayusin mo rin yung bulaklak sa reception. Ang lanta-lanta tingnan eh. Dapat fresh, hindi kagaya ng itsura mo. Ma'am, Oh, bakit ganyan ka tumingin? May problema? wala po, ma'am. Mabuti naman. Kasi kung gusto mong tumagal dito, dapat matuto kang ngumiti kahit pagod. Hindi yung parang laging kawawa. Nakakababa ng energy. Tuwing nakikita niya si Vivian, ay para bang sumasama ang araw niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumukulo sa kanya kapag nakikita niya ang pagod na mukha ng janitress. Siguro dahil masyado itong tahimik at masyadong mahinahon. Parang nagpapakasanto sa harap ng lahat. Para kay Clara, walang puwang sa opisina ang mga taong mukhang kawawa. Gusto niya na mabilis kumilos, matalino, at alam kung kailan dapat magsalita. Sa tingin ni Clara, ay wala sa tatlong yun si Vivian. Vivian! Bakit ang tagal mo sa pantry? Kape lang yung pinakuha ko, hindi groceries. Naglinis lang po muna ako ron kasi may natapong kape. May natapon? Aba, kasalanan mo pa rin yun. Dapat, wala kang iniwan na kalat doon. Pasensya na po. Tigilan mo na nga yung pasensya. Hindi mo alam na nakakainit ng ulo. Paglabas ni Vivian ay inabot niya kay Clara ang kape. May konting talsik ng likido sa tasa at kaagad yung napansin ni Clara. Ano to? Hindi mo man lang pinunasan ng tissue? Puro patak sa mesa ko, oh. Lilinisin ko po. Hindi mo na kailangang sabihin. Dapat, ginagawa mo agad. Diyos ko, Vivian! Bakit bang daming katulad mo rito? Lahat kailangang ituro. Ang tanda mo na eh. May ilang empleyadong napatingin pero walang nagsalita. Sanay na sila sa ugali ni Clara. Sa loob ng opisina, kapag mainit ang ulo ni Clara, ay walang nangangahas na sumagot.
Si Clara ang tipo ng boss na gusto ng katahimikan. Pero siya ang pinakamaingay. Hindi sa boses, kundi sa ugali. Lahat ng utos niya ay may kasamang pangmamaliit. Pero hindi mo pwedeng tawaging pang-aapi kasi laging may ngiti sa dulo. Pero kung naroon ka sa posisyon ni Viviana, ay mararamdaman mo ang sakit sa bawat salitang binibitiwan niya. Vivian, pakikuha nga yung folder sa kabilang kwarto. Bilisan mo, may meeting ako. Opo, ma'am. Tsaka huwag kang tatanga-tanga sa paglalakad ah. Baka matapilok ka na naman tapos ako pa ang sisihin mo. Hindi po, ma'am. At pagbalik mo, gusto kong maputi na tong floor. Okay? Hindi yung parang nilapitan lang ng basang mop. Dapat makintab, ha? Sige po. Natawa si Clara habang hawak ang ballpen sa kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero nakakagaan ng loob niya ang magparinig kay Viviana. Para bang may bahagi ng sarili niyang stress ang nababawasan sa tuwing pinapagalitan niya ito. Sa labas ng opisina ay narinig niya ang tahimik na yabag ni Viviana. Mabagal at maingat. At yun pang mas ikinaasar ni Clara. Parang asong sunod-sunuran. Vivian! Naririnig mo ba ako? Pwede bang lakasan mo yung kilos mo? Para kang multo eh. Sige po, ma'am. Ay, Diyos ko talaga. Kung hindi lang ako busy, ako na siguro ang maglilinis sa halip na makita kitang parang robot dyan. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na ang client. Nakaupo si Clara ng tuwid ang likod at pormal ang ngiti. Ngunit habang nag-uusap sila, ay napansin niyang nakatingin si Vivian mula sa labas bit-bit ang map. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na naman siyang nainis. Vivian! Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka nga sa harap ng salamin. Nakikita ka ng client. Pasensya po, ma'am. Nagpupunas lang po. Umalis ka na nga sabi eh. Hindi pa tapos ka na dyan. Sige po. Sa labas, nakita niya si Vivian na nagbaba ng map, saka dahan-dahang umalis. May kung anong biglang kumurot sa dibdib ni Clara, pero agad din niyang pinawi. Para sa kanya, kung maramdaman mong naaawa ka, ibig sabihin mahina ka. At hindi siya papayag na maging mahina sa harap ng kahit na sino. Vivian! Nasaan yung blue folder ko? Ma'am, yung may nakalagay po na confidential? Oo, yun nga. Nasaan na? Nasa drawer niyo po yata kahapon, ma'am. Hindi ko nakita ron. Ilang beses ko nang binuksan. Huwag mong sabihin, itinapon mo. Ha? Hindi po, ma'am. Pero kanina po kasi may mga luma ng papeles sa mesa niyo. Akala ko po basura. Ano? Basura? Vivian! Alam mo ba ang itinapon mo ay project file para sa client meeting bukas? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Pasensya? Lagi na lang yan. Alam mo ba kung magkano mawawala sa kumpanya pag hindi ko naibalik yon? Pwede ko pong hanapin sa basurahan. Hahanapin? Ay, Diyos ko, ang dumi-dumi ron! Gusto mo bang magkalat pa rito? Narinig ng lahat ang sigaw ni Clara. Lahat ng empleyado'y napatingin na. Si Vivian ay halos hindi makatingin at nanginginig habang nakayuko. Ngunit hindi pa tapos si Clara. O kayo, tingnan nyo! Ganito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ang daming katulad niya sa opisina. Ma'am, baka pwedeng... Sheila, wag kang makialam. Alam mo ba kung ilang beses na siyang nagkakamali? Hindi na biro to. Ma'am, hahanapin ko po talaga yung folder. Baka hindi pa po nadadala ng janitor. Tigilan mo na nga yan, Vivian. Kahit hanapin mo pa, wala na rin. Sayang lang sa oras. Sana kasi, bago ka nag-apply dito, sinigurado mong marunong kang magbasa ng label. May ilan nang napapailing pero si Clara ay tuwid pa rin ang tindig.
Hindi niya napansin kung gaano nakapula ang mukha ni Vivian sa hiya. Pagkatapos ng insidenteng yun, lumabas si Clara ng opisina. Dala niya ang inis hanggang sa kotse. Pinilit niyang kumalma. Pero sa loob niya, parang gusto niyang maglabas pa ng galit. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang lolo niyang nakaupo sa may sala. Nagkakapit nanonood ng balita. Oh, Apo, ang aga mo yata ngayon. Hindi ka ba masyadong inabala sa trabaho? Lolo, ewan ko ba? Ang sakit sa ulo ng mga kasama ko. Lalo na yung janitress naming si Vivian. Eh, bakit? Anong ginawa? Ayun! Tinapon yung mahalagang folder ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao yun eh. Parang walang pakiramdam. Eh, baka hindi sinasadya, Apo. Ay, minsan yung mga ganyang tao hindi lang sanay sa gulo ng opisina. Lolo, hindi mo siya kilala. Araw-araw, laging may mali. Mabagal, tahimik, parang hindi marunong makisama. Nakakairita. Tahimik? Eh, anong masama ron? Mas okay na yung tahimik kesa yung puro daldal pero walang ginagawa. Hindi yung ganong tahimik, Lo. Tahimik na parang may tinatago. Lalo akong nabibwisit pag nakikita ko siyang ganon eh. Baka naman hindi mo lang siya naiintindihan. Alam mo, Clara, may mga taong mahina sa salita pero malakas sa gawa. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Lo naman, huwag niyo akong pagsabihan na parang ako pa yung masama rito. Kung nakita niyo lang kung ano siya, baka kahit kayo rin maasar. Hindi kita sinasabihan ng masama, Apo. Pero tandaan mo, minsan yung mga taong ganyan, sila pa yung pinakamatibay. At kung masyado mong tatapakan, baka isang araw mapagod na lang ang langit sa pananahimik nila. Langit na naman, Lo. Ang drama niyo talaga. Hindi drama yun. Binabalaan lang kita. Sa tanda kong ito, marami na akong nakita. Yung mga taong sobrang yabang, palaging bumabagsak nang hindi nila namamalayan. Lo, wala akong ginagawa. Disiplina lang yun. Kung hindi ko sila sisigawan, walang kikilos. Hindi ako manhid. Trabaho lang to. Trabaho nga lang, pero may paraan ng pagsasabi. Huwag mong ubusin ang tapang mo sa mga taong tahimik. Baka sa dulo, sila pa magturo sa iyo ng leksyon. Ay naku, Lo. Kung alam niyo lang kung gaano nakakainis yung mukha ni Vivian. Parang laging nagpapaawa. Nakakapagod tingnan. Hoy, baka naman hindi nagpapaawa yun. Baka pagod lang. Alam mo, Apo, mas mabigat sa konsensya yung mapagtanto mong nasaktan mo ang taong wala namang laban. Hindi naman ako nananakit, Lo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yun nga ang mas masakit minsan. Yung totoo, pero binibitawan mo ng walang awa. Nagtagal ang usapan nila hanggang sa lumalim ang gabi. Pero sa kabila ng mga sinabi ng kanyang lolo, ay hindi nakinig si Clara. Pagpasok niya sa kwarto ay humiga siya sa kama, pero hindi matahimik. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Viviana. Ang mga mata nitong parang laging malungkot. Hindi niya alam kung bakit, pero naiirita siya sa bawat alaala niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina ay agad niyang nakita si Vivian sa may hallway na nag-aayos ng basurahan. May nakasalubong itong dalawang empleyado na nag-uusap tungkol sa nangyaring sigawan kahapon. Vivian! Ma'am, Anong ginagawa mo riyan, ha? Dapat nasa pantry ka na. kakatapos ko lang po magwalis, ma'am. Pupunta na po ako doon. Ang bagal mo pa rin. At huwag ka masyadong naglalakad sa hallway na para kang kawawa, ha? Para kang may nilalakad na lamay. Sige po, ma'am.
At kung nagkataong makita ko ulit na may kalat sa mesa ko, maniwala ka. Hindi lang sigaw ang aabutin mo. Opo. Umalis na si Clara. Bit-bit ang kape at ang paborito niyang baga. Pero sa bawat hakbang niya papunta sa opisina, ay hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Pilit niya yung iwinaksi at ngumiti siya sa sarili at pumasok sa opisina. Pero kung naaalala niyang sinabi ng kanyang lolo kagabi, ay baka hindi niya basta-basta minamalit ang katahimikan ni Viviana. Nang sumunod na araw, Vivian! Ilang beses ko bang sasabihin na ayusin mo tong mga papeles? Ang gulo-gulo oh! Pasensya na po, ma'am. May inaayos lang po akong kopya sa kabilang table. Kopya? Aba, trabaho mo ba yun o trip lang? Gusto mo bang ako pa ang gumawa ng lahat dito? Hindi po, ma'am. Saglit lang po talaga. Saglit. Lahat sa'yo saglit. Pero puro kapalpakan naman ang resulta. Sige po, aayusin ko po agad. Bilisan mo! Ayoko nang tatamad-tamad sa paligid ko. iba na naman ang mood ni Clara. Mainit ang ulo. At para sa kanya, si Vivian ang pinakamadaling punteryahin. Kaya kahit na hindi naman ito trabaho, ay ginagawa nito. Kasalanan din naman kasi nito at sunod-sunuran. Saka lahat ng pagkakamali, kahit gaano kaliit, ay parang malaking kasalanan. Habang inaayos ni Vivian ang mesa, ay napansin ni Clara na may batang pumasok sa opisina. Mga 10 taong gulang, payat, may timang balat, at halatang hindi sanay sa aircon. Hoy! Sinong bata yan? Ma'am, anak ko po. Anak mo? Anong ginagawa niya rito? Pasensya na po, ma'am. Dumaan lang po siya saglit. May kailangan lang pong sabihin. Sabihin? Sa gitna ng trabaho mo? Hindi mo ba alam na bawal magpasok ng kung sino-sino rito? Hindi ko po alam na pupunta siya, ma'am. Biglaan lang po. Alam mo, Vivian, kung ganito ka rin pala sa bahay na pabaya, ay nako, hindi na ako magtataka kung ganito rin ang anak mo. Ma'am, huwag niyo naman pong idamay ang anak ko. Bata lang po yan. Bata? Eh bakit nandito? Akala siguro libre dito. Baka gusto pang kumain sa pantry na para sa empleyado lang. Hindi po, ma'am. Manghihingi lang po sana siya ng pera. Pambili ng project sa school. Project? Hindi mo ba pwedeng ibigay yan sa bahay? O gusto mong ipamukha sa lahat dito na ginagamit mo ang opisina para sa personal mong buhay? Hindi po ganun, ma'am. Gusto lang po niyang... Tama na nga! Ayoko ng drama. Kung may problema ka sa bahay, huwag mong dalhin dito. At ikaw bata ka, ha? Lumabas ka na! Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Ma'am, sandali lang po. Huwag naman po kayong ganyan. Bata pa po siya. Bata nga. Pero marunong namang maglakad palabas, di ba? Kung may hiya kayo, umalis na kayo pareho. Pasensya na po, ma'am. Uuwi na lang po siya. At siguraduhin mong hindi na siya babalik dito. Hindi ito bahay ampunan, Vivian. Napayuko si Vivian at tinawag ang anak niya. Lumapit ang bata na hawak ang maliit na envelope. Lumapit ito kay Clara. Pasensya na po, ma'am. Ako po kasi. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kung gusto mo ng awa, huwag dito. Ma'am, huwag niyo naman pong pagalitan ng anak ko. Wala naman po siyang ginawang masama. Hindi masama? Ang pagpasok sa opisina ng walang pahintulot ay hindi masama sa'yo? Kung gusto mo talagang magtrabaho rito, pues, ayusin mo ang ugali mo. Pati pamilya mo, huwag mong dalhin sa problema mo. Pasensya na po talaga. Hindi ko po ginusto to. Sus, lahat na lang pasensya. Sabihin mo nga sa anak mo, huwag niyang tularan ng nanay niyang walang alam kundi magdahilan. Ma'am, sobra na po yata kayo. Ako pa ngayon ang sobra, ganon. Alam mo, kung hindi lang ako mabait, matagal na kitang tinanggal. Pero ayan, binibigyan pa kita ng pagkakataon.
Kaya kung ako sa'yo, magpasalamat ka pa. Maraming salamat po, ma'am. At huwag mong kalimutang linisin ang pantry. Baka may kinain na ang anak mo dyan. Hindi po siya kumain ng kahit ano. O sige, sabihin mo pa. Alam mo, Vivian, minsan iniisip ko kung bakit ka pa tinatanggap ng kumpanya. Ang bagal mo na, problema ka pa. Kung ayaw nyo na po sa akin, pwede nyo naman po akong tanggalin. Ang tapang mo rin no? Marunong ka nang sumagot ngayon. Nakahanap ka ng lakas ng loob dahil nandito ang anak mo, ganun ba? Hindi po, ma'am. Gusto ko lang po magpaliwanag. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang kailangan mo, ayusin ang buhay mo. Napataas ang boses ni Clara. Ramdam niya ang pag-igting ng ugat sa leeg. Ang mga tao sa paligid ay natigilan na, pero wala ni isa ang sumingit. Ang bata ay tumitig sa kanya at bakas ang takot sa mukha. Sa halip na maaway, lalo siyang nairita. Ano ba, bata? Tititig-titig ka pa dyan. Umuwi ka na sabi. Ma'am, tama na po. Hindi pa ako tapos. Alam mo ba, Vivian, ha? Kung hindi dahil sa awa ng HR, matagal ka nang natanggal. Nakakahiya ka sa kumpanya. Hindi ko nga alam kung paano mo nagagawang tumagal dito eh. Siguro, dahil sanay ka ng apihin, no? Ma'am, huwag niyo naman po akong ganyanin sa harap ng anak ko. Anak mo? Dapat nga matutunan niya kung paano magpursige eh. Para hindi maging katulad mo. Para hindi siya lumaking kawawa. Mama, uwi na po tayo. Sige anak, hintayin mo lang ako sa labas. Ayan! Buti pa yung anak mo marunong makinig. Sana, ikaw rin. Umalis ang bata, bitbit ang lumang envelope. Nakatingin lamang si Clara hanggang sa mawala ito sa pinto. Lumingon siya kay Vivian na nakayuko. Nanginginig at halatang pigil na pigil ang luha. At ikaw, huwag kang umiyak sa harap ko. Hindi ko problema kung nasasaktan ka. Ginusto mong magtrabaho rito, di ba? Kaya tanggapin mo. Opo, ma'am. Ayos. Ngayon, balik ka na sa trabaho. At pag nakita kong may kalat pa rin mamaya, huwag ka nang bumalik bukas. Lumabas si Clara ng opisina. Nasa hallway siya, pero naririnig pa rin niya ang mahihinang hikbi ni Viviana. Imbis na maawa, ay napailing na lang siya. Diyos ko, drama na naman. Kaya hindi umaasenso eh. Puro iyak. Naglakad siya papunta sa elevator at kinuha ang phone at nag-scroll sa mga email. Pero kahit na anong gawin niya, ay naiisip pa rin niya ang mukha ng batang yun. Yung mga mata nitong malalim at parang galit. Bigla siyang napahinto. Para bang sumikip ang dibdib niya. Pero pinagsawalang bahala niya. Pag-uwi niya sa bahay, ay nadatnan niya ulit si Lolo Tonyo sa sala na nanonood ng balita. Oh, ang aga mo na naman. Mukhang hindi magandang araw mo Wala, Lo. Isa lang talagang tao na hindi marunong umayos ng buhay. Yung bang Vivian na naman? Opo. At kanina, pati anak niya nagpunta sa opisina. Kung gusto niyang magpaawa, sana doon na lang sa kalsada, di ba? Hindi sa trabaho. Bata ang pinagalitan mo? Oo, bakit hindi? Dapat turuan din siya ng maayos na asal. Hindi porke bata, lulusot na sa lahat. Clara, bata yun. At nanay yung pinahiya mo sa harap ng anak niya pa. Ano ngayon? Siguro nga kailangan nilang matutong magpakatatag. Hindi lahat ng bagay maiintindihan dahil lang mabait. Apo, baka nakakalimutan mong tao ka rin. Kapag sobrang taas ng tingin mo sa sarili, yan din ang babagsakan mo. Lo, kung kabaitan lang ang puhunan, baka gutom na ako ngayon.
Baka nga busog ka sa kayamanan, pero gutom ka naman sa puso. Mukhang wala ka ng pakiramdam, Apo. Hindi agad nakasagot si Clara. Binuksan niya ang cellphone para lang may ibang magawa. Pero kahit na anong scroll niya, ay bumabalik sa isip niya ang mukha ng bata at ang malamlam na tingin ni Vivian bago ito umiyak. Hindi niya alam, pero nang gabing yun, sa unang pagkakataon, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa stress ng trabaho, kundi dahil may kung anong bigat na bumabalot sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Hanggang sa isang araw. Vivian! Nasaan ka ba? Pakiayos nga itong mesa ko. Ang daming papel parang basurahan. Sige po, ma'am. Aayusin ko po agad. At pakicheck na rin yung aircon. Mainit dito. Baka tamad na naman yung maintenance. Opo, ma'am. Tatawagan ko po sila. At huwag mong kalimutan yung coffee ko, ha? Gusto ko mainit. Hindi yung maligamgam na parang tubig ulan. Opo. Tsaka pakikuha yung folder sa printer room. Bilisan mo, ha? Sige po, ma'am. Ayusin mo lahat, Vivian. Ayoko nang may dahilan. Pag sumablay ka na naman, maniwala ka. Baka hindi ka na makabalik dito bukas. Malakas pa rin ang boses ni Clara. Pero habang nagsasalita, ay may kakaibang kirot na naramdaman siya sa ilalim ng kanyang baba. Noong una, parang simpleng kurot lamang. Pero habang lumilipas ang oras, ay unti-unti itong sumasakit. Pilit niya itong hindi pinapansin. Siguro stress lamang.